Rin niyo po itong balitang ito mula sa California sa Amerika. Agaw pansin ng isang kambing dahil marunong daw siya mag-surfing. Ito po ang kambing na si Goatee. Tingnan niyo, hindi nahuhulog oh. Nang ilagay siya ng kanyang amo sa surfing board, abay, marunong magbalanse at hindi siya tinataob ng alon. Ayan, bumaba na siya mga kapuso. Hindi siya nahulog, bumaba siya ng kusat. Kahit saan daw pala ay kasama ng kanyang amo, yan si Goatee. Kaya pati sa beach ay nandun din ang kambing na nakakaaliw habang nagsasurfing. Magandang balita ang pasalubong ni Pangulong Noynoy Aquino mula sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na dinuluhan niya sa Hawaii. Pero kasama niyan, kinumpirma niyang may balasahan sa kanyang gabinete. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago bumalik ng Pilipinas mula sa APEC Summit sa Hawaii, muling sinabi ng Pangulo, isa o dalawang miyembro pa ng kanyang gabinete ang mare-reshuffle. Hindi niya pinangalanan kung sino ang mga ito. I really want to emphasize, there's no call because somebody's not performing. But rather, there is a need that we can find somebody as capable or more capable to put in. And therefore, we will ask this person who has spent a year and a half or so fixing. Karamihan naman daw ng miyembro ng kanyang gabinete, maganda ang ipinamalas na trabaho. Pinangalanan pa nga niya ang mga kalihim na naging mahusay raw, kabilang na si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na nagpunta sa Libya para ilikas sa mga Pinoy na naipit sa gulo. Pinuri rin niya ang malapit niyang kaalyadong si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo. Lumulutang kasi napapalitan daw ni Senator Ping Lacson si Robredo. Look at peace and order, si SILG. And I challenge it. Pag may nasabi, tumataas ang krimen ganyan, the statistics don't support it. And point out any sensational crime that was not solved rapidly. Naging controversial din si Justice Secretary Laila de Lima dahil sa desisyong huwag payagan si dating Pangulong Gloria Arroyo na makabiyahe abroad para magpagamot. Panawagan pa ng kampo ni Arroyo na magbitiw sa pwesto ang kalihim, pero suportado raw ng palasyo si de Lima. Pasado 1:00 ng madaling araw nang dumating si Aquino kasama ang kanyang delegasyon sa NAIA Terminal 2. Bukod sa magagandang resulta ng APEC Summit, inanunsyo rin ang pag-aproba sa 1.1 billion pesos rehabilitation project sa NAIA Terminal 1. Mula rito sa Hawaii, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Siguro naman natatandaan nyo itong balitang ito mga kapuso, 5 buwan na mula nang matuklasang nawawala ang halos 2,000 container van sa pantalan ng Maynila na dadalhin sana sa Batangas. Tatandaan nyo yun? Mga kapuso, hanggang ngayon, wala pa rin nakakasuhan sa 16 na tiga Bureau of Customs at 14 na iba pang sangkot sa pangyayaring yan. Nakatutok si Julio Segovia. Mula sa Port of Manila, di na dumaong pa sa Port of Batangas ang mga cargo vessel na naglalaman ng kabuang 1,810 container vans. Batay sa deklarasyon, may laman itong mga inangkat na pagkain, damit at iba pa. Hunyo ngayong taon ang nadiskubre na nawawala ang mga ito. Tinatayang ang di babayarang buwis aabot sa 240 million pesos. I believe it landed in the warehouses of the owners, of the importers. Kasi parang ginawa nilang conduit or way for smuggling ito. So hindi na pinarating doon sa final port of destination, hindi na nagbayad ng duties and taxes, ng buwis, diniretso na nga nila sa kanilang mga bodega. Naimbestigahan na ng Kongreso ang tungkol sa nawawalang container vans. May sariling investigasyon na rin ng NBI. Agosto pa na isumite ng Investigation Division ng Bureau of Customs ang rekomendasyon nitong magsampa ng kasong economic sabotage. Pero hanggang ngayon, makalipas ang 5 buwan matapos madiskubring nawawala ang mga container vans, wala pa ni isang nakakasuhan. Ang sangkot dito, 14 na individual at 16 na opisyal at tauhan ng Bureau of Customs. And we also recommended that the private respondents be subjected to audit and or investigation by the BIR and the customs as far as the customs brokers are concerned, I have also recommended for the suspension of their licenses with the Professional Regulation Commission and the inclusion of these people to the watch list order of the Bureau of Immigration. Buwan ng Setyembre nang umupo sa pwesto si Customs Commissioner Rufy Biazon. Paliwanag niya, hinihintay raw niya ang resulta ng parallel investigation ng NBI bago magsampa ng kaso. We will file
Kasi ako lang, akala ko noon, ang understanding ko na file na yung charges. But just the same, NBI is also wrapping up its own investigation and nagkaroon na kami na initial coordination ni Director Gatdula. So magko-coordinate kami with regards to the filing. Nadiskubre na nawawala ang container vans noong panahon ni dating Customs Commissioner Angelito Alvarez. Ayon sa kanya, naantala ang pagsasampa ng kaso dahil naging abala sila noon sa mga congressional hearing hanggang inabot na ng pagpapalit ng liderato sa Customs. Ayon kay Tuason, nakakalusot ang mga importers sa pagbabayad ng duty sa taxes dahil sa tinatawag na transshipment. Dito, pinapayagang makapasok ng bansa ang cargo vessel at sisingilin na lang ng duty sa taxes sa huling destinasyon nito. Pero sa kaso ng mga nawawalang container van, di na ito umabot pa sa Batangas kung saan dapat ito sisingilin. Pinatigil na raw ng Customs ang kalakarang ito. That privilege was abused. Even though these cargoes were escorted, it never reached the port of Batangas. This is where liability of customs personnel comes in. Julio Segovia, nakatutok, 24 Oras. Up next, pagpapasexy sa calendar photos ni Solen Yusaf. Aprobado kaya ng kanyang ama? Non-stop na pagtuto dito sa 24 Oras.